silver executive. Let us all clap our hands for the new silver executive. And of course, siyempre, palakpakan natin ang mga gold executives. And I will never forget the day when we were starting, kukunti pa lang ang mga silver executive. Ang sarap ng feeling kapag nare-recognize. Do you want to be recognized? Sa mga gold, gusto mo maging global? Sa mga silver, gusto mo maging gold? Yes, diba? And of course, gusto mo maging milyonaryo? Masarap ma-promote, masarap ma-recognize. But then again, the question is, ano ang pinagkaibaan mo sa ibang nire-recognize? Ano ang pinagkaibaan mo sa lahat ng umakit dito? Especially, if you're sitting right there, anong pinagkaibaan mo sa lahat ng libu-libong tao na nakaupo dito? Pwede ba tingnan niyo yung paligid niyo? Tingnan niyo. Sige, ikot niyo yung mga ulo niyo. Tingnan niyo. Tingnan mo yung mga nasa tabi mo. Titigan mo. O yung nasa harapan mo. Tingnan mo yung puto ng ulo niya. Biro lang. Alright. Ang question, ano ang pinagkaibahan nating lahat dito sa kwartong to? Bukod sa suot, itsura. Do you remember the days when you were going to school? Lalo na yung first time sa school? Pagpasok mo sa school, ano lang yung iniisip? Ako, I remember when first time ako sa school, pagpasok, ang lagi ko iniisip, sino kaya dito sa klase na to yung pinakamatalino? Sino dito sa classroom na to yung kakaiba? So lagi ko iniisip, dapat different ako, dapat kakaiba ako. Well, my topic for today is about dad. This is an extension of our heroes, yung team natin superheroes, last anniversary. Do you remember your dad? Sabi mo sa katabi mo, dad! Alright, when you talk about dad, yung tatay ho natin, sino ho dito ang merong dad? Taas ang kamay, may dad. Sino yung hindi iba dyan taas ang kamay? Wala ho kayong tatay. Basta pumutok yung tiyan ng nanay nyo. Sino dito ang buhay pa ang tatay? Taas ang kamay. Sino naman dito ang gusto nang maging tatay? O bakit taas yung mga babae? Gusto rin maging tatay. And of course, when we talk about dad, meron lang akong gusto i-congratulate because this person, one of the top of AIM Global, ay magiging dad na ho. Very positive ho. At sabi ko, pag lalaki, automatic, ninong ako. Ha? Pwede bang palakpakan natin si Jam? Andito ba sila? Kaya palakpakan natin si Jam. And of course, yung magiging tatay, si Jam Lee San Juan. Congratulations. Matanong lang, paano nyo nagawa? In a positive way or in an excitement way? When you talk about dad, sino ba ang unang hero natin? Dad natin, di ba? When we were young, lagi tayong pagka nakakatakot, takbo kay tatay. Pag pinag-usapan superhero, si tatay gusto natin kasi binubuhat tayo, tinatapon tayo, feeling natin parang superhero tayo kasi yung tatay natin sobrang bilib sa atin. Well, I tell you this, meron kayong dad. Your dad is AIM Global. This is your dad. Sabihin mo sa katabi mo, dad natin ang AIM Global. And in order for you to understand the meaning of dad, may ibig sabihin mo ang dad. When you say distinctiveness, sabihin mo, distinctiveness, in a special way. Kakaiba ka in a very special way. Katulad ng sinabi ko kanina, ano pinagkaibahan nyo sa mga tao dito? Pagdating mo sa labas, anong pinagkaibahan mo sa tao sa labas? Now I tell you this, pag AIM Global ka na, dapat ibang tao ka na. Dapat iba ka nang mag-isip, iba ka nang kumilos. Kung dati, tamad ka, masipag ka na. Kung dati, puro negative, dapat puro positive na. Kung dati yung itsura mo nakasimalmal, dapat lagi excited na. Ha? Kung lagi malungkot, ngayon, masayain ka na. Bakit? AIM Global ka na eh, dapat ibang tao ka na. May mga tanong sa akin yung iba, bakit di ako makarecruit? Simple lang, kasi napaka-ordinaryo ng tao. Ano ibig sabihin doon? Lagi kang may fear, lagi kang may takot, lagi kang may reservations. Pag AIM Global ka, all out ka, bigay mo lahat. Bakit? Ibang tao ka na kasi AIM Global ka na eh. You get my point? So starting today, hindi porque SE ka,
SE ka lang. Hindi ho, SE ka na. Hindi ka na distributor lang. SE ka na. Marami ang tao sa labas, hindi pa alam ang A Global. Maraming tao distributor, hindi makapunta sa SE. Kayo, SE na, iba ka na. Always think about being different in a special way. Parang ganito, kung dati yung itsura mo mukhang mahirap, babaguhin mo na. Dapat mukha ng mayaman. Nakuha niyo ako? Yung buhok mo, yung supply ng buhok mo, pang mayaman. Hindi kailangan mamahaling damit. Ang importante, kakaiba. Yung alam, parang ganito. Di ba pag may dumating na mayaman, alam mo kagad mayaman? Kasi iba yung itsura, iba yung dating. Mayaman to eh. Pag mahirap, alam mo kagad mahirap. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Sabi mo sa kanya, mukha kang payaman. Ha? Sabi mo, oo nga! There you go. Kung dati, bad breath ka, dapat mag-aayos ka na ng hininga. O, sabi mo sa katabi mo, ha! Ayan. Pag nahimatay, magbago ka na. Ha? Nahimatay nga yung isa. Oh. Okay? Kung dati, kung maglakad ka, napaka-ordinaryo, dapat iba na. Parang dito. SEG night. Pasinin niyo yung mga naglalakad dito. Sunod-sunod, wala, parang napaka-ordinaryo. Iibahin mo na. Para maiba ka sa iba, dapat ganito ang tamang lakad. Pag tinawag ang pangalan mo, sample, John Asperin. O, picture! Pa! Hindi kita yung mukha mo dahil nakatalikod ka eh. Ano sabihin mo pag picture? Ako yan. Ikaw ba talaga yan? Oo, ako yan. Yung lakad, ganito. Kamay! Ganon! 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 Okay. Pero bibilisan nyo lang ha. Baka mamaya, ang tagal-tagal. Tatadyakan ka ng mga tao dito sa mo. You have to be different in a lot of ways for you to succeed. Remember, you have to be distinct. Kwento! A very old story about being extraordinary or different. Meron isang 35-year-old na lalaki. 35 na ho. Mula nung siya ay medyo nagbinata. Hanggang siya naging 35 years old. Ni minsan ho, hindi nagka-girlfriend. Imagine mo, gwapo, may itsura, ha? Mayaman, maayos ang tindig. Parang ako. Parang lang, ha? Pero walang girlfriend, never. Never been kissed, never been touched. Wala talaga. Hindi ito bakla, alam ko na iniisip niya, bakla. Hindi ako siya bakla. Big difference sa father niya. Yung father niya, ang daming naging girlfriend. Yung mother niya, yung asawa ng father niya, pagkaganda-ganda. May asawa na, may girlfriend pa. Halimaw talaga. Pero lang. So sabi niya, Dad, this is it. Something's not working well. What is your difference? Parang naman tayong gwapo pa ako, mas bata ako. Anak mo naman ako. Mayaman naman ako, successful din, katulad mo. How come wala akong girlfriend? Alam mo, tatay, sabi niya, you have to be different. You have to be extraordinary. Dapat iba ka sa iba. So, sabi niya, paano mag-iiba? Tinuruan niya yung anak niya. Dapat ganito, dami tinuro. Paano manamit, paano magsalita, magpabango, mag-ayos. Inayos niya lahat. One day, eto na ngayon. Sumakay sila ng MRT. Pagsakay ng MRT, sa kabilang pintuan, paginto ng stasyon, may pumasok na babae. Pagkaganda-ganda. Ang puti, ang sexy, big and small are all in the right places. Kung saan yung malaki nandun, yung maliit nandun, nagkasya lahat, parang kotse lang. Pumasok lahat ng tao na patingin. Alaga naman, ganda. Alam Michelle Go. Sabi ng tatay, nakaupo sila, nakatingin sila. Sabi ng tatay, anak, nakikita mo ba yung nakikita ko? Sabi ng bata, old story na ito, kaya lang, dami akong nag-request eh. Sabi ng bata, tayo ako, nakikita ko yung nakikita mo.
Alam mo na ha, alam mo na. Be different. Yes, Dad. Tayo yung lalaki. Ang nasa isipan niya, I am different. I am extraordinary. Yun lagi nasa isipan niya. Habang papalapit na papalapit doon sa lalaki, sa babae, iisip niya, I am different. I am different. Pagharap doon sa lalaki, sa babae, sa babae. Ano yan? Ngiti, kakaibang ngiti. Dapat kakaiba, kakaiba. Yung tata excited, pinapanood yung anak, yan ang anak ko, yan ang anak ko, different. Maya-maya, sinampal, pa! Sinampal yung anak ko. Tapos, maya-maya, sinampal ulit, pa! Sinampal ulit! Lulugo-lugo bumalik yung lalaki, yung anak, lulugo-lugo. Sabi tatay, what happened? Dad, like what you said, I have to be different. Oh, ano nangyari? Of course, nag-isip ako ng different things. O ano, tapos Dad, tinignan ko siya in a different way. O tapos, Dad, katulad sinabi mo, hinanap ko talaga something different sa kanya. And so, what happened? Nakita ko, yung zipper niya, bukas. Anong ginawa mo? Eh di syempre, sinara ko. Sinapal ako pa! O tapos, alam kong mali. Anong ginawa mo? Binuksan ko ulit. Wag niyong gagawin nyo pag nag-recruit, ha? Baka mamaya nag-aak yan ng bukas sa zipper, ha? Hindi, oh. What I'm trying to say is, kapag ibang tao ka na, ibang tao ka ng kumilos. Ang mga sinasabi mong salita, iba na ho. Puro positive na. Like, the next topic is affirmation. Sabihin nyo, affirmation. To show a strong belief or dedication into something. Ikaw po ay may strong belief into something. Naniniwala ko, dedicated ka sa bagay. Naniniwala ka, dahil aim global ka na, alam mo, dito na magbabago ang buhay mo. Na kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng tao sa labas, ikaw, payaman ka na. Oo, maliit ka. Sa ngayon, wala kang pangalan. Sa ngayon, nobody ka. But believe me, dahil nasa aim global ka, positive affirmation. Tell yourself every day, magbabago din ang buhay ko. Tell yourself every day, nasa aim global na ako, yayaman na ako. Tell yourself every day, nasa aim global na ako, extraordinary na ako. You're not an ordinary person anymore. Ikaw ay nasa aim global na. So dapat, pag narinig ka ng iba at aim global ka, iba na ang sinasabi mo. Puro positive. Are you getting me? Pag nakita mo ang downlines mo at sila'y mabagal, huwag mo sasabihin na ang bagal-bagal mo. No! Never ever tell yung downlines mo mabagal sila. Always remember this. Always love your downlines. Sabihin mo, downline, I love you. Upline, I love you more. Okay? Always remember that. Mahalin mo ang downline mo. Bakit? Hindi mo sila sinisweldohan. Ha? Hindi mo yan tao na utos-utusan lang. Business partner mo yan. Respetuhin mo yan. Dahil wala ka dito kung wala sila. Hindi ka yayaman kung wala ang downline mo. Upline, sir, ang bagal ng downline ko, huwag mo sabihin mabagal yan. Kaya mabagal yan kasi ikaw ang upline. Kaya huwag mo sabihin mabagal ang downline mo. Ang sabihin mo, bibilis din yan. Sa ngayon, oo, ganun yan, mabagal. Pero dahil ako ang upline, magbabago din yan. Bibilis din yan dahil ako ang upline yan. Ganun ang mag-iisip. Ganun ang different. Nakuha niyo ako? And finally, D is direction. Sabihin mo sa katabi mo, direction. Dad, direction, aim global is your dad. We will support you. We will teach you. We will help you and we will inspire you. Yan ang trabaho ng dad. Yan ang trabaho ng isang tatay. Kung kayo ay may anak na, always remember that. Hindi lang trabaho natin yung presence. Kulang ko ang presence. Kailangan you have to support your kids, your son, your daughters. Well, I'll talk about direction. Bakit yung iba, tama naman yung ginagawa. Masipag naman. Nag-online naman. Sumusunod naman kay upline. You know why? Because mali yung direction. Mali yung kanyang direction. Parang ganito. Nasa event ka ng SAGE na ngayon. And you are sitting there.
makikita mo, iba ang ginagawa ng mga taong leader or successful o mga taong, alam mo, may tamang direksyon sa buhay. Ano? Ang pag-upo, hindi naka-slouch. Ano yung slouch? Ganito. Nakita nyo? Kung totoong leader ka, ang upo mo, parang leader. Yung upong leader. Pag umupo ka, talagang taas ang, talagang diretso. Hindi yung naka-slouch. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-slouch. Umupo ka na maayos. Pag nagsalita ang speaker, nagsalita at may sinabing gagayahin mo, gagayahin mo. Hindi yung ganito nakaganyan ka lang. Oh, sabihin mo, payaman. Hindi mo pwedeng ganun. Sasabihin mo, payaman. Bakit? Again, you are in the right direction. Nasa tamang direction ka na. Bakit hindi mo ma-inspire yung katabi mo? Simple lang. Kasi ikaw, yung itsura mo, hindi ka inspire. Mukhang ka expired. Ha? You have to inspire in the right direction. Now, closing, direction. Again, an old story, favorite ng karamihan na narinig ko. Merong isang tatay. Itong tatay na to, siya po ay nasa kanyang deathbed. Alam niyo ba yung deathbed? Yung naghihingalo na? Tingnan niyo nga yung katabi niyo, baka naghihingalo na sa global yan. Baka mga tipong next week wala na sa global. Alam niyo ba yung naghihingalo na? Naghihingalo na yung tatay. And normally, pagka, alam mo yun, nasa deathbed na, yung mga mahal sa buhay, naglalapitan na. So sabi nung tatay, Asyan aking panganay. Lumapit yung panganay. Andito po ako. Asyan ang aking teka lang, umarte ako. Bunso. Sabi ng bunso, andito po ako. May importante akong sasabihin sa inyo. Naupo ako. Yung isa sa inyo ay yayaman ng bunggang-bungga. Yung isa naman sa inyo ay maghihirap ng bunggang-bungga. Ang yayaman ay si patay! Ha? Gustong i-revive, syempre, di ba? Kung isa ka doon sa mga kapatid, gustong malaman sino yung yayaman. Talagang ginawa lahat, wala na, patay na talaga. Alam mo yung magkapatid, isa lang nasa isipan. Sino yung yayaman? Sino yung maghihirap? Nagkatinginan sila. Sabi ng panganay doon sa bunso, tananana. Sabi ng bunso sa panganay, tananana. Anong sabi ng panganay? Dahil ako ang panganay, ako ang yayaman ng bunggang-bungga. Sabi ng bunso, hindi porke bunso ko, ako ang maghirap. Kaya gawin ko lahat para yumaman ako ng bunggang-bungga. Nagsumikap yung panganay, nagbago ang buhay, at siya ay yumaman ng mali, ganito. Mali ulit, sabi ng isa. Kamay pa lang eh. Ganto. Bunggang-bungga. Ulitin ko. Siya ay yumaman na. Ganon. Ha? Ito na ngayon. Parehong yumaman. Walang maging mahirap. One day, nagkaroon na chance sila yung magkikita muli. Ano nasa isipan ng panganay? Kawawa naman yung aking kapatid. Malamang siya yung mahirap ng bunggang-bungga. Yung bunso nung iniisip, dahil mayaman ako, malamang yung panganay, siya ang mahirap ng... At sila nagkita at nagkagulatan dahil
tao ang magiging final destination mo. Hindi direksyon, hindi destination mo yung sasabihin sa'yo ng mga taong negative sa buhay mo. Ikaw ang gagawa ng direksyon mo. Ikaw ang gagawa ng buhay mo. Dahil